Magandang araw po mga kapatid, ano? So sa dami po na nagtatanong kung paano po maggagamot, kung paano mapapalayas ang gumagambala sa kanilang mga kamag-anak, sa mga nakukulang po, ano? Napakarami po sa buong maghapon na ito na sumangguni po sa atin kung ano po ba ang tamang pamamaraan po, ano? Sapagkat nais po nilang maging katulad po rin natin na instrumento, ano? Ako po ay nagsimula bilang isang normal lang din na tao na walang sapat na kaalaman kung paano po ang pamamaraan. Ngunit sa kalooban po ng Diyos, hiniling ko po na Ama, naway gamitin niyo po ako bilang instrumento po, Ama. Na inyong maging lingkod po, Ama. Nais ko pong maglingkod po sa inyong kapamahalaan, Ama. Ngayon po, tayo po mga tao ay binigyan po ng kaalaman, binigyan po ng kalakasan po. Kaya po, ang ina-advise ko pong gamitin nyo po ay ang one set po na nanggaling po kay Father. Sapagkat ito'y tunay po at ito ay napakalakas na gamit po na ating gagamitin bilang instrumento, ano? So, tayo ay nag-o-offer po para sa mga nais pong matuto. Although pwede po na tayo ay gumamot bilang instrumento na walang kasangkapan. Ngunit paano natin gagamitin o paano natin na lamang ibabaliwala ang mga gamit na ito na pinagkatiwala sa atin ng Ama para lang magpasikat sa ibang tao? Gagawit ka ng mga salita lang, mga orasyon. Totoo po ang orasyon. Pero pag ang nalaman nyo po ay ang Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na wala nang hihigit pa, wala na po kayong dapat hanapin pa sapagkat ang Pater Noster, Alpha, Omega ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito lang po, hindi po na-analyze po ng iba po, ano? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ba naiintindihan yon? Na Diyos na nga po na makapangyarihan sa lahat. May hanapin pa po ba tayo doon? Sa spiritual na larangan po, hindi po ito pataasan o paramihan ng karunungan. Ito po ay pataasan ng pananampalataya sa Diyos. At pagdebosyon po ng hindi lang 49 days. Hindi pagdebosyong panalangin lamang, kundi debosyong paggawa po ng kabutihan ng mga naaayon sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ngalan ni Jesucristong Panginoon. Bago po tayo gumamot araw-araw, huwag po tayong magkaroon ng doubt na baka tayo hindi gamitin bilang instrumento. Huwag po tayong magkaroon ng doubt as long as ang gagawin po natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, napakasimple lang po ng pamamaraan po. Kailangan lang po ng buong katapatan at paniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag meron ka na pong 7 virtudes, lightning stick at miraculous pendant, lumaban ka na po. Bakit ka natatakot balikan? Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kasama mo. Ang katawang ito na ipinahiram sa atin ay templo ng Diyos. Kung nagahari sa iyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahit daan-daang demonyo pa yan o milyong-milyong demonyo pa yan, walang makakapanakit sa iyo. Sapagkat kung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong sandigan, wala na po na kahit track ng libro ang ibato sa iyo, wala na pong epekto yun. Sapagkat ang pananampalataya mo sa Diyos at buong paniniwala at paggawa ng kabutihan sa kapwa-tao na hindi ka nanlalamang ay kalooban ng Diyos. Ngayon, kapag ikaw ay gagamot, ano po yung ina-advise ko po na malaman nyo lang po? Malaman nyo po na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kasama po natin. Hinihintay niya po tayo. Binigyan po ang tao ng free will. May mga hindi naniniwala, may mga naniniwala, may mga taong hindi naniwala na bumagsak na sa naniniwala. Bumagsak sila sa hindi nila pinaniniwalaan na totoo pala ang ulam, totoo pala ang demonyo, totoo pala ang mga yan. Hinintay muna. Hindi naman siguro nila hinintay, bagkus nangyari na sa kanila ito na naging daan para maniwala pa sila. Ang Panginoong Hesukristo rin po ay minsang hindi rin pinaniwalaan. Bagkus siya'y tinubos tayo sa ating mga pagkakasala. Alam niyo po mga kapatid, ang isang tract ng librong karunungan, ihampas mo sa taong o ibanat mo sa taong katulad ko
na walang karunungang napakarami, pero isang sandigan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala pong pinagkaiba. Ako po ay nananatiling mapagkumbaba po sa kabila ng napakaraming umuusig sapagkat paano daw ako nakakapanggamot kung wala akong karunungan? Diba? Bakit ka nga naman makakapanggamot kung wala kang karunungan? Alam niyo po, ako po, nagsimula po ako sa testamento po ng Sator Coronados, minahal ko po ito. Sobrang mahal ko po ang Sator. Bakit po? Kasi po siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po hindi perpektong banal. Nagagalit din po ako. Nalulungkot. Pero hindi po ako natinag sa aking pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ko nga po, kung meron man sa video ko na ikapapahamak ng tao upang mahulog sa demonyo, i-delete ko po ang lahat ng video ko. Hindi na po ako mag-share. Hindi na rin po ako manggagamot. Kung meron sa video ko na sinasabi ko na sundin nyo ang mga demonyo, sundin nyo ang mga yan, wala po. Lahat po ng tao ay aking pinagkakatiwalaan. Lahat po ng lumapit sa akin, ano po ba ang dapat kong gawin kung magpapalayas? Hindi po ako nagkaroon ng discrimination sa kapwa-tao ko bilang isang manggagamot na baka ito'y gamitin sa masama. Sapagkat nasa kanya na po yun. Kung pagkakaingatan niya po at mamahalin niya po ang konting na-share ko po. Alam niyo po ang sinashare ko po sa tao? Manalangin sa kapwa, gumawa po ng kabutihan, huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Marami pong ganyan. Na iniisip na ganito, gusto nila ganyan bumagsak ang tao. Gusto nila magkamali yung tao para magmukhang mali yung tao. Alam niyo po mga kapatid, sa larangan ng spiritual po, nandito po lahat ang discrimination. Nandito po lahat. Sasabihin sa iyo na fake yan, hindi yan totoo. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang tao po ang tinitignan mo, sa mga sinasabi nila, hindi pa buong pananampalataya mo kung gano'n. Sapagkat ako po ay naniniwala, kung ang Diyos ang sinusundan mo at hindi ang mga bashers mo, sa mga advice ng mga bashers mo, na hindi naman makakatulong sa kapwa-tao na nangangailangan ng tulong, gamutan spiritual, huwag mo nang pansinin ng mga taong naninira sa iyo. Sapagkat tayo ay batong itinayo na ng Ama. Kapag Diyos nang nagtayo sa atin, hindi na tayo mapapatumba ng kahit na sino mang demonyo, mga kapatid. So balik tayo sa gamutan. Ako po, inuuna ko na po, hindi po ako nagdebosyon ng 49 days, hindi po ako nagdasal ng Tuesday and Friday, hindi po ako nagbalabal, hindi po ako nagpondo, hindi po ako nagpoder, hindi po ako nagbakod. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat lamang ang aking kinatindigan. What I mean by kinatindigan is ang aking pinanghawakan. Ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ikaw na nakikinig ngayon kapatid na nais mong maging manggagamot. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Yan po ang 25 names of God. The most powerful names of God. Napakarami pong pangalan ng Ama, dito po sa bandang Isabela, Apo Diyos, sa bandang Visayas is Ginoo, mga Muslim country, ganyan, Allah, di ba? Iba-iba po, di ba? Pero, di ba po, ang Sator Arepo Tenet Opera Rotas po na sinishare ko po sa inyo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakalakas po. Although, ang intentional prayer po, or ibig sabihin na, Ama, hinihiling ko po, Ama, na ako po'y gamitin niyo po, Ama. Pagkakaloob yan ng Ama, kapatid. As long as ang gagawin mo ay kalooban ng Diyos. So sa 25 names of God, Salutator Adam Tragula or Sumrabet Allegatum Pramaelex Taksut Perolator Nobelem Tramenda in Sebobit na Tambat Estotum Tinitilsum Onator Populator Emmanuel Romacatam Pilator Rotatem Obsculum Temperitator Adonai Sabot. Durug-durug na po ang kalaban. Sa pamamaraan naman po sa panggagamot po, hindi ko po ito ginagawa upang magpasikat po. Ang mga natulungan po natin bilang instrumento po ay napakarami na po, dumadayo po ako kahit saan pong lugar. Kahit wala pong matira sa akin sa Lasco, pauwi, kahit malayo pa yan. Binabiyahe ko yan, para lang makatulong sa kapwa. Pero alam niyo mga kapatid,
Sa gamutang ito, kapatid, nandito na lahat ng mga sinasabi ko, mga bad discrimination ng mga basher. Pero tuloy-tuloy lang, ang Diyos lang ang ating sandigan sa gawain ito. No? Ako po'y walang kakayahang magdagdag ng buhay. Ngunit, bilang instrumento, pwede po nating maagapan na mapalayas ang espiritu na gumbagambala sa iyong kapatid, kamag-anak, kaibigan. Nasa huli po ang pagsisisi, mga kapatid, sa mga taong hindi naniniwala. Sapagkat mapalad ang naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, at kayo'y palalayain sa lahat ng mga gawa ni Satanas na Diablo sa inyong buhay. Kayo'y palalayain ng amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So sa panggagamot, ito po ang ina-advise. So gamit ko po ito. May nagsabi, paano ka makakapanggamot kung wala na yan? Alam niyo po ang will po ni God, ibinigay po sa akin ng mga gamit na ito. Na akin upang gamitin bilang instrumento, Sabihin na natin wala po ito. Para sa nagtatanong sa iyo, na paano kung wala kang gamit? Paano kung wala kang gamit? Paano mo mahuhuli? Paano mo mapapasapi? Hindi po ako nagpapasapi. Kung wala pong sapi ang pasyente, wala po. Bakit ko tatawagin ng espiritu? Kung nananahimik sa kanila yon at may pumasok na ligaw sa katawan ng tao, bakit mo tatawagin? Diba? Magalit na sa akin ng mga nagpapapasok ng mga espiritu. Pero, tatawarin ako ng Diyos. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko gagawin. Kasi kung may sapi po yan, palayasin. Kaya nga exorcism casting out of evils po, diba? Casting out. Diba? Pinapalayas mo nga pinapacast out mo nga So, anong dapat gawin? Palayasin mo. This is not for entertainment. Ito, tapat po ako sa gawain ko. So mga kapatid, isi-share ko po sa inyo kung paano po ang ginagawa ko po bilang instrumento pagka nasa harap na po ako ng aking pasyente po. Nasa harap na po ako. Alam niyo po kung bakit hindi po ako natatakot maubusan ng isinishare kahit na malaman din ito ng mga masasama. Hindi po ako natatakot na kung babaliwalain nila o anong bang gagawin nila. Ang mahalaga po sa akin na i-share ko po ito. Kaya ikaw na kapatid ko na nanonood nito, tita, lolo, mama, papa, kuya, kapatid, uncle, kaibigan, ikaw na nanonood nito. Ako bilang instrumento ng Diyos, hindi ako natatakot na baka mas magaling na siya sa akin, baka mas magaling na to sa akin. Never pong pumasok sa instinct ko po yan, sa utak ko. Natutuwa nga po ako pagka nakakapagpalayas na po ang nasiran po natin. Bakit? Kasi kalooban po ng Diyos yun. Kalooban po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat po yun. Diba? Ako po, itanong niyo po ako sa mga kaibigan ko po o kaya mga strangers po na mga taga dito, mga kapitbahay ko na hindi ko kakilala. Pag nagtanong sila, hindi po ako naglilihim po. Kasi po, alam niyo po kung itinuturo sa'yo na mag 49 days devotion ka, mag-poder ka, magbalabal ka, kailan ka pa makakapanggamot? Hindi mo ba pwedeng, Ama, dumirect ka na kay God agad na, Ama, hinihiling ko po, Ama, na ako po ay gamitin nyo bilang instrumento po, Ama, na makapagpalayas po, Ama. Gamitin nyo nawa po akong instrumento po, Ama. I-guide nyo nawa po ako, Ama. Hindi ba pwede yun? Ako po'y walang orasyong manapakarami. Pero kaya nga po tayo binigyan ng karunungan ng wikang pambansang Tagalog, naiintindihan po ng Diyos yan. Ama, ako nga po pagka ng gamutan. Ama, hinihiling ko po, Ama, na matunaw po, Ama, ang mga sakit na inilagay ng kalaban dito sa katawan ng taong ito, Ama. Yun. Ama, hinihiling ko po, Ama, habang hinahagod ko po ganyan, hindi ko po ginaganyan ko po. Ama, hinihiling ko po, Ama. Ayan po. Ngayon, ito na po, ituturo ko na po sa inyo kung paano po ako manggamot po sa harap po ng pasyente. So, ayan, halimbawa, nakaupo po akong ganyan. Mananalangin po muna ako, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas ko po sa inyo, Ama, ang gawain pong ito, Ama, na maghari po nawa ang inyong napakabuting kalooban po, Ama, na mabigyan niyo po ako ng kalakasan po, Ama, na magampanan ko po ang tungkuling ito bilang instrumento po, Ama. So ngayon, nandiyan na ako sa harap ng pasyente, ganito na ang gagawin. So ito po yung paa ng pasyente. Ito po yung paa ng, pasensya na po kayo sa kuha po ng video ko, kasi cellphone lang po ang gamit natin, pero maganda pa rin po at nakakapagpa-share pa rin po tayo kahit paano. So, ito po ito po yung paa ng pasyente.
Marami po nagsasabi masakit sa paa kapag ka inipit. Ipitin kaya kita heherason ng ganyan. Ano kayang mararamdaman mo? Talagang iiyak at sisigaw ka. Yan po ang sinasabi lagi ng mga walang paniniwala. Ipitin kaya kita, masakit yan Kung kaya ikaw ang ipitin ko, ganito po yan. So ayan po ang pasyente, pumikit po ang pasyente. Pinapaingay ko po ang 7 Virtudes. Ikaw kapatid ko na nakikinig, panoorin mo to. So ito, pinapaingay ko ngayon yung 7 Virtudes. Kahit sa parte ng upuan, kahit sa lightning stick, paingayin mo. Pinapaingay mo. Habang pinapaingay mo, nakatingin ka dun sa pasyente. Ganyan ka. Bakit mo ginagambala ang taong ito? Bakit mo pinipirwisyo ang taong ito? O ano? Ba't mo pinahihirapan? Pinapaingay nyo po ito para po ma-alerto po yung espiritu na nandun po sa katawan ng tao. Yung masamang espiritu po na gumagambala po. Kasi po, ang mangkukulam po ay nag-uutos po yan ng espiritong hindi binyagan. Kaya kahit po ano pong gawin yung pugutan ng pugutan yung sinasabi nyo mangkukulam, hindi po mamamatay yan. Kasi po, nag-uutos po yan ng hindi binyagan. Hindi po ba't kapag hindi ka nabinyagan ay wala kang pangalan? Diba? Hindi legal ang pangalan mo. Hindi legit ang pangalan mo kung hindi ka nabinyagan, diba? Sa ating mga Katoliko. Hindi mai-register. Ngayon, yung hindi binyagan na espiritu, ang inire-represent niyang pangalan is halimbawa si Juan de la Cruz, siya yung mangkukulam. Kahit hindi siya si Juan de la Cruz, kung itim na duwende siya, sasabihin niya, ay, ako si Juan de la Cruz. Ako to. Sabi niya, ako yung nangulam sa'yo, si Juan de la Cruz ako. Sasabihin niya ngayon. Kaya pag pinugutan mo na naman yung espiritu, gigising na naman si Juan de la Cruz ng another espiritu. Patayin mo na to, sabi naman dun sa espiritu. Ngayon, kung ikaw ay may sakit at mayroon kang ganito, sakit espiritual, pagbalik niya sa'yo, masusunog yung kamay niya, babalik siya dun sa mangkukulam. Akala ko ba kalayaan ang makakamit ko pagka pinahirapan ko to? Sasabihin ng espiritu na inutusan. Papatayin niya ngayon yung nag-utos sa kanya. Yun po ang sinasabing kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, yun ang babalik sa'yo. So, ito na po, no? So, pinaingay ko, ganyan-ganyan ko sa lightning stick. Pinaingay ko. Yan, pinaingay ko, pinapaingay ko. Kahit saan, kahit sa likod mo. Sa likod mo, pwede. Pwede, paingay mo. Basta saan na magugulat yung parang pang-alerto mo. Ngayon, lagay mo na. Pag ilalagay mo, may kanto. Ganyan, hindi yung nakalapat siya na ganyan may kanto. So, ayan yung kamay mo. Ayan yung 7 Virtudes, yung paa mo. Dapat naka-slide ng ganyan, nakaipit na ganyan. Ayan nakaganyan. Hindi siya nakaganito. Kung ito yung paa mo, hindi siya nakaganyan. Bagus nakaganito, nakaside. Sa edge niya. Kita niyo po ito. Tsaka dito po sa kabila. Ayan, nakaganyan po. So, ipit po natin. So, pinaingay nyo ng pak. Ingay. Bakit mo ginagambala ang taong ito? Ba't mo siya pinahirapan? Lubayan mo na ang taong ito. Ba't ayaw mo siya tigilan? Habang hawakan nyo pong ganyan, huwag nyo pong ipipress na gano'n. Masakit po talaga pagka binigla mo naman. Dahan-dahan lang po. Dahan lang po. Slow lang. Light lang. Light, I should say. Light lang. So, ganyan. Light lang. Pinipisil nyo ng paunti-unti. Pagka napisil nyo ng paunti-unti, bakit mo ginagambala? Diyan nyo na po tatanungin. Bakit mo ginagambala? Bakit po pinipirwisyo ito? Sabayan mo na ng lightning stick. Huwag mong itutusok na babaon sa laman. Patong mo lang. Kasi dadalo yung kuryente. Papasok. Gagalaw yan. Tutusok yan sa katawan ng espiritu. Sa espiritu. Masasaktan po yun. So, ayan. Pinress ko na. Pag press ko dito, press ko din dito. Sabay. Tingnan nyo po ha. Ayan o. Press. Gagano'n na po yan. O, ito muna yung sa unang option. Kapag kapinsit nyo, ginanyan nyo na po. Tanong nyo po anong pangalan niya. Halimbawa, ang pasyente ay si Maria. O, ba't mo ginagambala? Anong pangalan mo? Sino ka? Ako po si Maria. Oh, si Maria. Tanggalin mo. Anong ibig sabihin nun? Wala siyang sapi o kaya umalis na kanina pa ang sapi o ang espiritong sumasapi para makapagambala. Umalis na. So, anong gagawin mo? So, nakita mo naman, bago mo ipitan yun, nakita mo naman na may yung kanan, yung hinliliit, ginagambala, umalis na yun. Ngayon, offeran mo ng protection. Pag meron siyang protection, pag alis ko ng manggagamot, di man siya nahuli yung
gumagawa at nakaalis na, kanina pa umalis, pagbalik niya mamayang gabi, hindi siya makakaganti, hindi siya makakabalik dun sa subject niyang babanatan niya kasi may protection, masusunog siya. Doon babalik yung sinasabing kung anong ginawa mo sa kapwa mong masama, ayun din ang babalik sa'yo. Ngayon, ito na yung pangalawang option. Inipitan mo. Pinaingay mo, no? Inipit mo. Minsan, hindi mo pa nga iniipit na ginaganon, gumaganyan na yan eh. Obserbahan mo. Pag hawak mong ganyan, sino ka? Aray! Gumaganyan. Masakit! 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 Oo nga, alam ko masakit, pero anong pangalan mo? Sabi ng masakit eh. Gumanon. Nakapress pa rin. Pero wag mo ipipress na itutusok. Idikit mo lang, tapos may konting press na light to moderate yung pag-ipit mo. Light to moderate. Aray ko, masakit eh. Oh, alis na ako. Ang sakit. Ang init, ang init. Yun na po ang may sapi. O, sige. Ganyan na. Kahit na, idikit nyo nga po itong lightning stick. Ito, nakikita nyo po itong lightning stick, ano? Iganyan nyo lang po yan, oh. Ganito, ha? Para yung nakikita nyo na ginaganon namin. Ito, oh. Kapag katusok, press nyo lang po ito. Parang ito yung pinaka-drive. Ito naman yung talagang pinaka-kwan. Pangdiin na talaga. So, ito yung, ito yung katawan. Ito yung pasyente. Ganyan. Di hawak mo itong paa. Di, press mo. Bakit mo ginagambala? Sabay mo. Tingnan nyo po yung kamay ko, ha? Bakit mo ginagambala? Bakit mo ginagambala? Huwag mo ididikit, ha? Huwag mo ididikit. Kahit malayo yan, dadaloy po yan. Bakit mo ginagambala? Bakit mo ginagambala? Huwag mo nang idikit ito. Press. Bakit mo ginagambala? So, pagka ganun na po, sige, humingi ka na ng tawad sa Diyos, ha? Hawakan nyo po sa kanang kamay nyo, yung ulo niya. Humingi ka ng tawad, sunod ka sa akin. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patawad po sa akin mga nagawang kasalanan, alis na po ako. Pasunodin nyo po, susundan nyo po kayo. Susundan po kayo ng Espiritu. Ngayon, sabihin nyo po, bago kita pahintulutang umalis, tanggalin mo muna ang lahat ng nilagay mong sakit. Tanggalin mo muna ang nilagay mong sakit dyan sa tao yan. Tatanggalin nyo na po yan. Bubunot-bunutin, gaganyan na po yan. Ganyan na po yan. Pag natapos na po at sinabi niyang wala na, paalisin na kita kanyo po. Huwag ka nang babalik, ha? O sige, tanggalin mo na yung ipit. Ganun lang po ang simple ang pamamaraan. Huwag po natin gawing komplikado. Napakarami po nagsabi, kailangan mo muna magpondo, balabal, poder, kung ano pong debosyon. Ang paggawa po ng kabutihan ng mga naayon sa kalooban ng Diyos, 100% po, kakatigan ka ng Ama. Ganun lang po kasimple ang pamamaraan po, no? As long as gumagawa po tayo ng kabutihan po sa ating kapwa, hindi tayo nanlalamang, hindi tayo nananakit ng kapwa-tao, magbubunga po lahat yan. Pagpapalain po kayo. Kaya yan lang muna mga kapatid ang may share ko po sa inyo. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo. Sa ngalan ng Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen, amen, amen.